The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Our readings for today would want us to open to three things that people find difficult to listen to. Three things. Pakisabi nga sa katabi mo, makinig ka. Yan. Three things. Tatlong bagay na hirap ang tao pakinggan. Oh, let's see, no? Check nyo nga po sa sarili ninyo kung totoo ito. Let's begin with the first one. People find it difficult to listen to corrections. Is it true? Mahirap makinig sa pagtatama. By nature, people know how to develop their own ways and means. Ganyan tayo eh. As we grow old, as we mature, we have our own ways of thinking, own ways of speaking, own ways of writing, whatever. No? Kanya-kanya yan. Minsan nga, cultural pa. No? Iba yung paraan nila doon sa norte, iba yung paraan natin sa south. Diba? Iba-iba yan. No? And as time goes by, we believe that it is always the truth. Ganito ko eh. Ganito yung paraan namin. Ito yung paraan ng pag-iisip ko. Like in our first reading, all the people who heard Jeremiah's preaching were resisting. They could not accept the words of Prophet Jeremiah, that the punishment would be given to them if they did not, or if they will not repent and obey God. Pag di sila nagbago, pag hindi sila sumunod, pag hindi sila nakinig sa Diyos, parurusahan sila ng Diyos. Tinuturuan, binibigyan ng babala ni Jeremias ang mga tao na sumunod sa Diyos dahil sila ay mga pasaway. Sila ay matitigas ang ulo at patuloy sa paggawa ng masama. Ngunit ayaw nilang tanggapin ang mga pagtatama sa kanila. Ganyan din po ba kayo kapag pinagsasabihan, hindi nakikinig? Kapag pinangangaralan, hirap tanggapin? Hello. Sakit, no? Kasi hirap tayong tumanggap ng pagtatama.
We have to admit that. It's difficult for us to listen to corrections. Kahit sinasabi na sa'yo, huwag kang malate, anong gagawin? Late pa din. Siyempre, bakit? Matigas ang ulo. Ito na yung paraan ko no? Yung gigising ka, galing ka na sa tulog, dilat-dilat muna, pahinga muna, no? Tapos, hindi pa agad maliligo kasi iniisip baka kung malamig no? Para namang hindi lalamig pagka hindi ka naligo. So, mahirap tumanggap ang tao ng pagtatama. Second, people find it difficult to listen to a person who is a nobody. Titles, educational attainment, and even popularity are what we always consider whenever we get someone to speak or to teach us or to give a lecture. Without any of these, it seems that a person has no credibility. Like Jesus, in our gospel, he was teaching in the synagogue, and all the people who heard his preachings were astonished, namangha. Kasi magaling naman talaga si Jesus, marunong naman talaga si Jesus, kaya nga manghang-mangha sila sa mga tinuturo't naririnig nila mula kay Jesus. But since he is just a son of a carpenter, and his mother is Mary, an ordinary woman, and his relatives live in their neighborhood, even if he was teaching what is right and good, they did not believe in Jesus. Bakit? Kasi anak ng karpintero. Kasi nanay niya si Maria. Kasi wala siyang titulo. Hindi ba sa opisina ganun din? Kapag kapwa empleyado mong nagsasabi sa'yo, parang ayaw mong sundin. Pero kapag boss mo nang nagsabi, nanginginig ka pa. Ba't ganun? Kailangan ang magsabi may titulo. Kailangan ang magsabi yung mas angat sa'yo. Bakit hindi natin na lang sundin kung kapwa lang natin? Ba't hindi natin mapakinggan kung kapitbahay natin nagsabi? Ba't kailangan si chairman pa? Bakit ganun? Hello? Because we find it difficult to listen to a person who is a nobody. Third, people find it difficult to listen when they are affected. Like the priests and the prophets in our first reading, they got angry at what prophet Jeremiah told them because they were the ones who would be affected by the punishment of God. Kapag ang tao tinatamaan o pinatutungkulan sa mga pangaral, sa halip na tanggapin, kadalasan sila ay nanlalaban. Diba yung boss mo, nung nakita mong pinagsasabihan yung kaempleyado mo, sabi mo sa boss mo, tama yan. Ganyan nga po, ganyan nga yan, no? Gumagatong ka pa, no? Pero nung ikaw na yung pinangangaralan, nanguna ka pang mga tuwiran. Hindi pa tapos yung boss mo magsalita, meron ka na agad salag, meron ka na agad sagot. Ganyan ang tao. Kapag sila yung apektado, hirap nang tumanggap at makinig. My dear brothers and sisters, listening is a means of learning. This is what our readings for today would want to teach us. To listen. Learn to listen. Learn to listen to the people who are telling you, correcting you, teaching you.
because you could learn from there. But why people do not learn is because they find talking easier than listening. Replying is more convenient than comprehending. And arguing is more satisfying than reflecting. Learn to listen. And if there's someone whom you will listen to, it should always be God. Because if you listen to God, your life would always be good. Amen.